Showtime mawawala sa ere. Totoo ba? Vice may mensahe sa The Bark Ads. Isang variety show ng TV5 magbabalik sa GMA, Showtime paano na? GMA nagsalita na. Naging maingay nga ang mga balitang may isang variety show na magbabalik sa GMA7, matapos na ang kumalat na picture na tila meeting daw ni Kuya Will, kasama ng mga taga-GMA. Na talaga namang umani nga ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens, lalo na nga ang mga mababasang comments dito na tila magbabalik na nga daw sa GMA Network si Kuya Will. Kaya naman tanong nga ng marami, ay ano na nga daw ang mangyayari sa Showtime, na mukhang mapapatalsik nga daw sa GMA. Pero, mukhang malabo nga itong mangyari, dahil matatanda ang isa si Kuya Will sa mga nagpagawa at naglaan ng pondo sa isang partnership kay MVP, para magawa ang mga bagong building ng TV5 na tinawag nga noon bilang Project Starship, na umabot na ng mahigit 6 billion pesos ang project na ito ni Kuya Will at ng TV5, na kung saan ay kasama ang bagong studio dito ng Eat Bulaga, at ng Wawawin. Nauna na rin naman nating napag-usapan noon. Mababasa pa nga sa isang article mula PepTH na, aabot umano sa 6 na bilyong piso ang halaga ng gusali na magkakaroon ng state-of-the-art studios, offices, at basketball court sa roof deck. Sa panayam niya sa media matapos ang contract signing, ibinahagi ni Willie na, lifetime contract, ang partnership nila ni MVP. Saad ng TV host, this is a joint venture between our boss, MVP, myself. And I have a partner also, Attorney JP Padiernos. How can you say no to our boss MVP? It's an honor na maging partner mo ang isang Manny Pangilinan. Malaking bagay ito para sa akin. This is not just for 1 year, 2 year or 10-year contract. Kumbaga, it's a lifetime contract. Na kung saan ay dito pa nga lang ay nasagot na nga na malabong lumipat ng ibang istasyon si Kuya Will, dahil sa kanya na nga mismo nanggaling ang salitang lifetime contract, ang partnership nila ni MVP. Dagdag pa nga dyan ng isang article mula Abante, na mababasa nga dito na walang napag-usapan ng GMA at si Willie sa pagbabalik ng Wawawin sa kanila. Samantala, hindi nga lang ang isyu ng pagbalik daw ni Kuya Will sa GMA na nasagot na nga natin ngayon, ang dahilan kung bakit delikado naman ang Showtime sa GMA7 ngayon, dahil ayon na sa ilang mga comments, ay may isa pang ang issue na kapag hindi naayos, ay maaaring kahit ang Showtime ay mawala. Marahil ay hindi na rin nga lingid sa inyong kaalaman, ang kinakaharap na pagkalugi ng ABS-CBN, na dahilan nga kung bakit muntik na itong mag-shutdown noong 2025. Na mababasa ngang, ABS-CBN Corp. Confirmed that a proposal to shut down the company was raised during board discussions, amid the escalating dispute within the Lopez family. In a statement on Wednesday, the media giant said records show a director proposed liquidation without addressing obligations to employees, retirees and other stakeholders. ABS-CBN said the majority of directors opposed the move. Instead, they pushed to sustain operations and protect the network's workforce and creditors. They said Peaky was dismissed through a 5-2 board vote for cause. They rejected his claim that the move stemmed from disagreements over funding ABS-CBN. Na matatandaang ayon pa nga sa isang article din mula mismo sa ABS-CBN News, ay hindi din naman nakasama o nabanggit ang Showtime sa mga nagsasalba sa ABS-CBN, para makabawas ng utang nila noong 2025. Na mababasa ngang, ABS-CBN Corporation's content production and distribution business grew revenue by 5% to 12.59 billion pesos in 2025, while its recurring net loss narrowed by 11% to 2.54 billion pesos. Advertising revenue rose by 421 million pesos, helped by election spending and primetime hits like Batang Quiapo, Incognito, Saving Grace, and TV Patrol. Consumer revenue grew 4% to 5.46 billion pesos from 5.24 billion pesos, with film, music, and live events all helping. Bini's World Tour, which started with a sold-out show at the Philippine Arena, ran through 14 cities including Dubai, London, Vancouver, Toronto, and 10 US cities. Costs came down even as the company staged more concerts and events.
Operating expenses in the segment fell 9%, or 1.43 billion pesos, with general and administrative expenses and employee costs cut by a combined 653 million pesos. On a recurring basis, the segment's net loss of 2.54 billion pesos was 318 million pesos lower than in 2024. Including one-time items, a net non-recurring loss of 1.40 billion pesos in 2025 stemming from the sale of property, the reported net loss was 3.94 billion pesos. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Star Cinema had the 3 highest-grossing Filipino films of the year. Call Me Mother topped the list with 389 million pesos in worldwide gross, followed by Meet Greet and Buy at 305 million pesos and My Love Will Make You Disappear at 174 million pesos. Social Climbers, the studio's first Netflix original, topped the Netflix Philippines chart and spent 2 weeks in Netflix's global top 10 for non-English films. The digital business was the segment's strongest performer. Direct-to-consumer revenue hit an all-time high of 1.03 billion pesos. Direct ad sales reached a record 842 million pesos, up 23% from 685 million pesos in 2024. The ABS-CBN Entertainment YouTube channel posted 12 billion views and remained the top entertainment channel in the Philippines and Southeast Asia. I-1 was relaunched in July under the Home of Filipino Films banner with new originals MMK, Ghosting, and Love at First Spike, growing local subscribers by 19% from a year earlier and winning Best Online Advertising Campaign at the Global Entertainment Awards. Facebook revenue came in at 213 million pesos. ABS-CBN Global staged 29 international events in 2025. The biggest were the ASAP Natin to 30th anniversary shows in Birmingham, England and Vancouver, Canada. The back-to-back Vancouver shows drew over 13,000 fans for a record-high turnout. New shows in Melbourne, Stuttgart, Paris, Taiwan, and Vallejo brought in over 50,000 first-time attendees. TFC viewership among Filipino seafarers and Middle East multi-unit dwellings rose about 7% to 131,000 from 122,000. At the group level, ABS-CBN's recurring consolidated net loss improved by 588 million pesos, or 13%, from a year earlier. Including one-time items, the reported net loss narrowed by 23% to 4.72 billion pesos from 6.09 billion pesos. Consolidated revenue was down 9% to 15.85 billion pesos as a 39% drop in cable TV and broadband revenue to 3.27 billion pesos offset the gains in content. Across the group, cost cuts brought consolidated operating expenses down 18%, or 4.50 billion pesos, to 20.48 billion pesos. The cable TV and broadband business also improved on a recurring basis. Net loss narrowed by 17%, or 270 million pesos, to 1.34 billion pesos. Including one-time items, the reported net loss fell 82% to 776 million pesos, helped by 3.04 billion pesos in cost reductions. Nailan nga lang sa mga nakatulong para makabawas ng utang ang ABS-CBN. Pero ayon nga sa isang article mula Philstar Global, ay malayo pa nga daw para makabawi ang ABS-CBN, na ayon nga dito, still, ABS-CBN has a long way to go before it returns to profitability, as cable and broadband revenues fell by 39% to 3.27 billion pesos due to its declining subscriber base. This wrote off the 5% increase in content advertising and consumer revenues to 12.59 billion pesos, which was lifted largely by election-related placements and high-rating hits like Batang Quiapo, Incognito and TV Patrol. Samantala, may mensahe naman nga si Vice sa ating OG Bark Ads na si Bossing Dick Soto, na isang ang birthday message para kay Bossing noong April 28, 2026,
na kung saan ay binati nga nito si Bossing ng happy birthday, na kung saan ay sinabi nga nitong, happy birthday Bossing, I love you for life. Gusto mo bang mag-movie tayo Bossing? Na matatanda ang naging usap-usapan ngang may collab si Bossing at Vice sa isang movie. Na napag-usapan na rin naman natin noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?